You know, musta? Okay, so nakita nyo na nga, ito yung video, ito yung keyboard nakaraan last week. Bale, ito na nga, unbox na natin. Nasaktuhan lang kasi sunod-sunod yung medyo mahal actually hindi medyo mahal din nating keyboard. At buti lumusot yung isang rapo. Anyway, so feeling ko itong keyboard na to yung pinakasulit sa lahat ng mga nahanap nating keyboard. Although base siya, pero maganda kasi ipapakita ko sa inyo ano ang vibes ng wala akong keyboard, wala pa akong switches ngayon. Well, I mean meron akong switches pero wala pa akong switches na balak ikabit dito, same as yung keycaps. Pero yun nga, papakita ko sa inyo, ganito kasi yung feeling nung bumuo ko ng keyboard, yung first time keyboard ko like 2 years ago na bare bones and walang kahit anong idea. Pero eto na nga, ang dami natin sinasabi, bubuksan natin. Presyo bago tayo pumunta sa kung saan. Tulad nga sabi ko, medyo mahal yung mga pinagbibili natin keyboard. Pero again, ma-justify natin yan dahil medyo sulit to. Actually, nasaan yun? Okay. Yan. Wacom Stars V2. Okay, may ipo-point out ko lang to kasi meron akong mga shop na nakita may Wacom lang Stars 80 at meron Wacom Stars 80 V2. Based do sa mga napag-checkan kong mga shop, halos parang parehas lang. If tinitingnan natin physically yung unit, pero other than that, parang halos parehas lang. Pero anyway, so yun nga, pero ang presyo niya kasi is 4,999. Lagpas na sa budget levels, pero nakakuha tayo ng voucher, nakuha natin ng 3,943. So, yun. Total yung sinasabi ko, yun nga, kaya nga sinasabi ko na sulit siya kasi una, QMK, aluminum keyboard, tapos naka-gasket na, at pinakamalupit dito is wala dito ayaw niya pakita yung pinakamalupit. Yung pinakamalupit, pakita mo yung ayaw niya ipakita. Pero yung pinakamalupit na sasabihin ko, isang battery niya is 8,000 mAh. Okay, so mukhang wala nang tanggalan wala nang charge dyan. Kasi yung figure natin, ang pagkakatanda ko, nasa 4,000 mAh yun. And way back, yun nga, yung ginagamit natin yun parang buwan bago tayo mag-charge. So lalo na to. Pero kasi anyway, so tingnan natin. Wala pa tayong tak ngayon dahil wala tayong switches. Papakita ko lang sa inyo yung bare bone. So again, kaya siya mahal kasi una 4,000, well 5,000 originally, pero nabili natin 4,000. Wala pang kahit ano. Pero kasi mas mura pa rin to kaysa doon sa nabili natin doon sa keyboard galing Korea. Actually, hindi pala parang bumili. In-sponsoran tayo. In-sponsor tayo ng Backpack B. Si Backpack B. Okay. So, syempre, dahil lumagpas tayo sa at syempre, lumagpas ayaw yung magpabukas. Wait lang. Ayan. So, lumagpas nga tayo sa mga budget friendly keyboard, medyo premium looking tong keyboard na to. Una pa lang sa box, tingnan nyo naman. So, meron na tayong mga Wacom keyboards. So far, pagkakatanda ko, halos magaganda yung mga keyboards na nabili natin from Wacom. Check natin to. So, malamang. Okay. Oh man. Yun lang. May isang issue lang ako. Medyo matagal na kasi sa akin to. Matagal na dumating. So, ngayon, kung may sira, hindi ko na mababalik. Pero, anyway. Pero, halos yung mga seller naman sa Shopee, kalala ko naman. So, yun iba, nagbibigay ng consideration. Pero, anyway. So, yun na. Una na palaban yung box natin. Medyo durog-durog. Ito nyo naman. Whoopsie. Okay. So, Wacom Stars 80. And yung box na durog. Okay. So, open na natin to. Oops. Saan ba yung harap? Wait lang. Malalaglag pa cellphone natin.
Okay. Oh. Okay. Alauna. Alas 2. Alas 3. Ooh. Okay, so okay naman yung box. Uy. Ay, yung matapi. Okay. Okay naman yung box. Ito ang buo naman. Mukha naman safe yung package natin. Ito hindi safe. Ayaw niyang tumi-steady. Steady ka lang dyan. Okay. Ooh. Meron isa pa. Oops. Meron pang pangalawa. Ito, di ba? Tingnan mo yung itsura. Solid eh. Wake Up Stars 80. Pero wala nakalagay na V2 dito. Siguro yun medyo confusing lang lalo na sa mga bibili. Pero I doubt na may bibili agad ng ganito lalo na baguhan. Pero ang sinasabi ko lang dito is walang V2 dito. So, yun lang. Bow. Okay. RGB backspace. Nasaan yung English? Okay, so ito yung quick manual niya, power switch, nandun nakatago na naman sa tab. FN tab, long press, Windows and Mac. Wow, okay. Ang maganda pala no na anong keyboard yun? Yung automatic, hindi ko pa natetesting pero sakto, baka testing ko ngayon kasi may toggler ako, HDMI tsaka yung USB, so automatic. Anyway, so ibang video na yan. So FN tab, FN escape reset, typical, space, okay, on off, QWE, okay, so same lang naman, QWERT, okay, and ito yung unit mismo. Wow, bigat. Ba't may may nakasukbit dito. Tapos syempre meron siyang accessories. Grabe, pati accessories tingnan nyo, medyo ano na eh, may kumurba siya, gumanan siya. Okay, ay pangit, white. Okay lang. Okay. Pero white na USB to USB-A cable. At yung standard, yun lang, standard na keycap and switch puller. Pangit na to. Pero matte, kung trip mo yung matte at medyo saktong makinis lang all good sa'yo. So, punta tayo dito sa keyboard. Bubuin natin tong keyboard na to, pero for now, papakita ko muna sa inyo yung bare bones. Oops, ang ganda. Okay. Yan solid. Parang natuwa na ako, parang gusto ko na siyang buuin agad. Okay. Foam ilalim, men. Tapos yung toggle, ito yung on-off switch. Oops, ayun may nakalagay na. May libre tayong 2 pirasong switch. Parang pang sound check ba to? Pang sound check? O sige, sound check tayo. Partida, wala pang keycaps yan. Pero ayoko kung naririnig nyo to, naririnig nyo yung singahan nitong mga butchoy. Ano yung kasamang hindi ko mabasa eh. Pero south facing 5 pins. 5 pins nga ba? 5 pins to. Five pins. Ayun 5 pins. Hindi ko mabasa yung switch. Parang logo lang logo ng Everest ayun Pero saan dito? Dito yung nakakabit Tingnan itong ganda nito Ganda, wag na kaya natin. Pero bubuan ko na to, Ang ganda. Okay, so ayun na nga yun. Sa taas, meron pa ilaw dito na nakita na natin yan. Yun Yun Kita nyo? Ganda. Okay. So, sa taas, nandun sa ilalim, meron siyang may parang, korte ganyan. Para mas kita. Meron pa siya parang pa-sexy na, kabitan ng USB-C. Gilid, wala. Kabilaan pala yun. Okay, hindi ko napansin. Isa nga, okay. Ang ganda. Ay, may crystal. Ayaw ko nakita. Wait lang, hindi ko kasi makita. Yan, ayun, ganda.
I know. Pero kung hindi mo na-appreciate yung mga pa-RGB, hindi mo masyado maano yung ganda niya. Pero, ayan no. Tut. Sa ilalim wala rin. Medyo mabigat. Hindi pala medyo mabigat talaga. Ang ganda ng texture. Parang snake skin to, yo. Ano ko, kasi baka magasgasan agad. Okay, so ito yung paano ko tatanggalin to? Dapat kasi nandito yung USB. Okay. Yun. Kita nyo naman, di magnet. Hindi naman siya mukhang magagasgasan, pero ito yung USB niya. Yung USB na lagay, bigat. Yung USB lagay mismo walang magnet, pero ito meron. So ito yung pinaka-magnet. Balikan natin. Ganda ng likod. Ganda nito. Okay, so ang tanong natin kung anong maganda, syempre linear lalagay natin kung anong switch, kung anong brand, same as anong keycaps, no? Abangan nyo. Hindi natin lalabas to sa Sabado na Sabado. Siguro sisingit na baka Friday or Sunday. Pero, anyway, solid. Baka mamaya makita nyo nakakabit na doon. So, anyway, for the price of 4,000, hindi ko masasabi na hindi palag-palag to eh. Actually, feeling ko halos kasing level nung nung ano yung binili natin? Yun. Yung Stars 80. Basta lalagay ko na ito yung basta yung binili natin galing Korea. Pero kasi hindi pala siya, akala ko nung pagko-compute ko parang mga 13,000, 13, 14, parang more than pa pala kasi nga dahil sa conversion tapos yung patong pa nung yung rate nun. Anyway, so bubuin natin to. Medyo kasi mahaba na at wala pa akong naisip na lalagay, pero definitely linear yung lalagay natin. Pero man, goods. So habang di pa tumataas yung presyo, kasi nakakaloko yung yung isang keyboard na nabili natin nakaraan. Parang kapag bili ko, lumabas yung video. After lumabas yung video, parang naging from 2,000 naging parang 6,000 yung keyboard, naging kapresyo na ng Rainy. Anyway, so eto na nga. Wake Up Stars 80 bare bones. Bubuin natin next video. Bye na guys. Babu.